Dito po, hindi po ganun ang idea. Ang idea po doon, it is because si Christ, no? Kay Kristo po, ipinagkaloob lahat, pinalukala lahat ng bagay. That is through Christ. No? Kung walang pangako, wala ang ating Panginoon si Kristo, there will be no salvation. So yun po yung binabanggit dito. So the word granted, yun po ay galing po sa salitang Griego na charis, na ito po ay frequently, o mas sigit na translate bilang grace. It denotes unconditional, free, or kindness from God. Gaya po nung binabanggit sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4:32, basahin po natin, Efeso 4:32, ay ganito po ang pagkakabanggit. Nansabi po ay ganito, at magandang daw kayo sa isa't isa sa mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo. So yung po sa mapapansin po natin salita dito, sabi nito, forgiving one another, even God for Christ's sake has forgiven. So yung po forgiven po natin, that is a grace of God freely given to us. So hindi po tayo qualified. No, hindi po tayo qualified doon sa salvation, hindi po qualified doon sa tinatawag natin pagpapatawad sa ating mga sarili. But God laid the way. Tandaan po natin, it is God who laid the way para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi po tayo makapaglalakad ng sarili nating landas. But it is God, through His mercy and through His loving kindness, laid the way for our salvation in Christ. Kaya po yung po bilanggit doon na it has been granted on behalf of Christ. Yung po salitang granted, it is charistic, that is from the word charis, that is free, unconditional favor or kindness from God. So gaya po ng binabanggit sa aklat ng Roma chapter 8 verse 2, almost the same po rin sa tinatawag na Ephesians chapter 4:38, 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave. So, yung salitang not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Salvation is graciously awarded not only through believing, but also through suffering in Christ. Yung po salitang to believe and to suffer, pag tinignan po natin yung original word sa Griego, ito po ay present infinitive. Sa Tagalog po, pag binasa po natin, para po siyang future, ano? Para po siyang future tense. Pansinin po natin. Sabi po ay ganito sa 26. Sa Tagalog po, sa 20, yamang sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis. So parang lumalabas na picture. No? Pero kung pagtingin na natin po sa Greek yun po ay expressing continuity, it is a present infinity. So yung present infinitive, maski po sa wikang English, yung present infinitive, it refers to continuing or habitual action. Ibig po sabihin, ito ay nagpapatuloy. Patuloy po ito, hindi po ito one-time action. It is continuing action na ginagawa natin. So yung pong tinatawag na salvation, hindi lamang po ibinibigay sa atin kung tayo ay manampalataya, kundi kinakailangan tayo magtiis. Sa ating pananampalataya, kaakibat po yung tinatawag na pagtitiis o yung suffering. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 2, sabi doon, ang ebanghelyo na inyong tinanggap, ngayon nyo naman pinaniwalaan, sa pamamagitan ay maligtas kayo kung matyaga yung iinatan. So, nandun po yung matyagang pag-iingat. So, tandaan po natin yung salitang prospereo at latreia. Pinag-aaralan po natin yung salitang prospereo, at yung salitang latreia. Yung salitang latreia po. Ito
Ito po ay itinatranslate as worship. Pero ito po ay means service. Okay? Yung kung ating pananampalataya, no, yung ating pananampalataya, it is the state of our mind. It is the state of our latreia, ng ating proskuneo. Kung paano natin, kung gaano ka-intense, kung gaano po kasi yung ating pananampalataya, kung gaano kabigat, yung tinatawag na intensity ng ating pananampalataya. No? Yung ating pong suffering kay sa ating Panginoon Kristo, it is the expression of our faith, it is the expression of our latreia and worship at pagpapasakop sa Diyos. Yan po yung ating service sa Diyos. That is our latreia. Gaya ng binabanggit sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1. Diba? Ngayon, the term supper, that is paske, no? To experience something of good things. Normally, ito po yung tumutuloy sa dalawang bagay. Experience something good or experience something bad. So, experience something, gaya po na binanggit sa Galatians chapter 3, verse 4 sa NIV, i-translate po yung salitang paske, yung supper, as experience. So, experiencing something good. But normally, and mostly, the word is translated in a negative way. That is, suffer, endure, be vexed. That is a habitual action. Okay? For his sake, express the causal of safe suffering. Let your conduct be worthy. No? Yung salitang suffering, yung salita doon, but also to suffer for his sake. Again, mababasa po natin yan, alang-alang kay Kristo. Nasabi po rito, alang-alang sa Kanya. So muli po, babanggitin natin, ginawa ko to, alang-alang lang naman sa Kanya. Hindi po yan hindi po gan. Ang tinutukoy po doon alang-alang sa Kanya, yung tinatawag na sa suffer for his sake. Actually, wala po yung salita yung tinatawag na pronoun na his. No? Wala po sa Griego yun. That is applied. Yung pong salitang express sa kanyang suffering, that is a causal of our suffering. Ibig sabihin, kaya po tayo naghihirap sapagkat tayo ay lakay Kristo. Kaya po yan yung binabanggit doon sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 27, ang sabi po roon, mag-itaas lamang po natin doon sa 27, ang sabi po rin dito, ay ang inyo lamang pagumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. No? Yan po yung tinatawag na exact definition po no, bilanggit doon sa let, but also to suffer for his sake. Ganun din po yung binabanggit sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4:1, na ganito po ang pagkakabanggit. Pansinin po ninyo. At sabi po ay ganito. Namamahangit ka ako sa inyong bilanggo sa Panginoon na kayo magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na itinawag sa inyo. Okay? So, tayo po ay nagkakaroon ng pagtitiis, pero nagkakaroon tayo ng pakikibaka, alang-alang sa ating Panginoon Kristo, we are fitting ourselves in Christ. Diba? At yun din po yung binabanggit sa Philippians chapter 3 verse 10. Then, the term conflict, ito po yung isang bagay na maganda ito. The term conflict, that is from the word agona, that is an athletic context. It means gathering, it means an assembly. Hindi po ecclesia, kasi ecclesia means gathering and assembly. Pero ito po ay magkaiba. Sapagkat yung salitang agona, it is a gathering, it is an assembly, especially of athletic context. It is an athletic term na ginagamit po sa wikang Grego. Nang ibig po sabihin nito, ito po'y pakikipagbaka o pakikipaglaban. Applied to an evangelistic contest in moral and spiritual realm, a competition, contest, fight, race. Kagaya po ng binabanggit doon sa aklat ng Efeso Kapitulo 6. Pansinin po nyo. At 1 Timothy chapter 6 verse 2. Ang sabi po ay ganito.